Pong reason, ito pong kauna-unang reason ko ay yung klima. Unang-una po, kaya ako gusto mapunta ng Korea dahil po malamig doon. Meron po silang 4 seasons. Ito po yung summer, winter, fall, tsaka spring. Okay? Ligid, hindi man po ligid sa kalaman natin na ang Pilipinas may dalawa lamang po, tag-ulan at tag-araw. So, for me, gusto ko po ma-experience yung lamig, tsaka yung iba't ibang seasons ng bansa sa Korea or yung kanilang weather. Gusto ko pong malaman kung ano pong feeling nung makatuntong ka sa snow, mawakan mo yung mga tuyong dahon sa autumn or fall. Diba? Ayun po, isa po yun sa mga dahilan. Pangalawa po, ito po yung proximity ng bansang South Korea sa Pilipinas. So, yung Pilipinas po ay napakalapit lamang sa South Korea. I think yung huli kong search is 5 or 6 hours lamang po yung layo ng South Korea sa Pilipinas. So, hindi po mahirap bumiyahe at dahil meron pong direct flight from Philippines to South Korea is napakadali lang pong bumiyahe at sa aking trabaho doon at madali rin pong umuwi ng bakasyon sa Pilipinas. Third po ay yung government to government process ng application. So, alam po natin na ang isa sa ang South Korea, or hindi ko sure, nag-iisa lang ang South Korea na merong kasunduan sa Pilipinas na direct government to government policy sa pag-deploy ng workers doon sa kanila, which is ang tawag po sa atin is EPS workers or hindi ko sure paano yung EPS. So, wait lang. A few moments later. Yun nga guys, ang na-search ko nga pala ay ang meaning po pala ng EPS is Employment Permit System. Opo. Yan po ay tawag sa mga mag-work o worker papuntang South Korea. Okay? Yun nga guys, so next is yung number 4 ko na dahilan kaya kinonsider ko ang South Korea para makapag-abroad is yung salary. Okay? Yung salary. Okay? Ba't to yung nilagay ko? Salary pala. Ganyan pala data. Okay? Based po sa research ko din is around sa 70-80K ang basic salary sa South Korea. Depende pa yan kung meron kayong mga OTs or mga holidays na pinasok, mga rest days na pinasukan. So, magbabari pa yan depende sa company or sa boss nyo, nagbibigay ng bonus or what. So, basic salary natin is around 70 to 80K. So, based sa sinasweldo ko ngayon is napakalayo yan. Way beyond. Okay? So, kung iisipin nyo po, malaki sweldo. So, malaki sweldo, malaki din yung gastusin. Opo, totoo po yun. Pero, syempre, kaakibat po nun, malaki pa rin po ang matitira sa inyo. So, kung ipapadala nyo po yan sa Pilipinas, is malaki pa rin po yung matitira sa inyo. Hindi kagaya po, normal na sweldo sa Pilipinas, is, maliit lang po yung sweldo natin, is, ang equals po niya is, malaki mo po ibilihin. Napakamahal po ng mga bilihin sa Pilipinas, tapos ang liit po ng sweldo. So, yun po, isa sa consider mo is napakalaki ng sweldo sa South Korea. Sir, Kuya Sir, bakit naman hindi mo i-consider yung Canada, Middle East, or Europe? Diba? Actually po, ang first choice ko po talaga is Canada. Pero po, sa next topic ko na lang po sasabihin bakit po bigla po ako nag-switch papuntang South Korea. Okay? Marami pa pong dahilan bukod po dito sa 5 sinabi ko. Okay? So, punta na po tayo sa panlima. So, ang panlima po, na dahilan ko kung bakit po ako decide na talaga to pursue yung South Korea is yung family ko po. Siyempre, gusto po at gusto po namin makapag-ipon in the future para sa mga anak namin, kami po ng misis ko.
makapag-establish ng mga assets, ng mga business. So, in the near future, kung tumandaman kami, hindi po kami problema sa pera kasi po, financially stable naman kami. Baga, I think, yung sweldo po talaga yung naging susi ng isang empleyado para kahit paano is maka-establish siya ng business, mapuput up. Hindi po, para sa akin po kasi hindi po solusyon ang pangungutang. Okay ba, mga loan. So, nangyari na po sa akin yan. Nag-loan ako ng nag-loan. May loan ako ganito, may loan ako ganyan. Ang hirap po magbayad. So, ang susi para sa akin is kailangan na makakuha ng trabaho na mayroong malaking basic salary. So, for me, hindi naman po ako magastos, hindi naman po ako maluho. So, ang kadalasan ng po gastos namin ng Mexico is para sa mga bata. Okay? So, para sa kanila na lang po yung iniisip namin sa ngayon. Siyempre po, in the future, kung may sobra man, hindi happy-happy kaming lahat. Pero po, primary talaga is yung family ko, yung pangarap namin, makaahon kahit papano. At makatulong din po sa pamilya namin na makapagbigay kami kahit papano, makapag-share kami ng blessings. I mean, kasi pag ganito sweldo, mahirap po magbigay. Hindi naman po dahil sa madamot ako. Siyempre po, unahin ko yung kapakanan ng pamilya ko, mga bata, mga anak ko. Tsaka ako na misis ko. Siyempre, sila po muna. So, yun po. Family first po talaga. Then, sana po, pagkaloob ni Lord, at sana sa tulong nyo, sa dasal nyo, is matupad po namin yung pangarap namin na magkaroon po ng medyo magandang trabaho. At alam po namin na medyo mahirap sa ibang bansa. Alam ko po yan kasi yung tatay ko po is an ex-OFW sa Dubai po. So, nakakwento niya rin po sa amin gano'ng kahirap. So, ako po inanda ko ng sarili ko. Nag-usap na kami ng misis ko. So, mga possible na pwede mangyari. Kaya, ngayon po lang po, kahit pa paano, medyo na-establish na namin yung relationship namin as magiging ano na po kami in the future, magiging long distance relationship. Bukod po sa amin, at least mga bata, lalayo pa rin po sa akin. Then, yun po, napag-usapan na po namin lahat-lahat yan. Kaya, I think, kahit pa paano, handa na ako. At kahit pa paano, equipped na po ako para mag-start. Then, in the next few months po, magkapag-ipon ng pag-enroll sa Korean language centers. Kasi po, may loan pa po ako. Yun po, isa pong problema talaga yung loan. Pag tapos ko po yung bayaran, makapag-ipon na po ko pag-enroll sa Korean language center. Okay. Then, from then on, yun po, I think, susunod ko din ko po. Currently, nag-aaral na rin ako ng self-study ng Hangul. Kahit pa paano, meron akong background. So, kahit pa paano, medyo, meron akong edge sa iba kong magiging classmate in the future. So, kung gusto niyo po yung video ngayon, please like, share, and subscribe. And then, pakiabangan po yung next kong upload tungkol po dito sa topic na to. At dudugtungan ko po ito paulit-ulit para po mag-umpo ko ng sequence from the time na sinabi ko sa inyo. At hanggang sa mahal po ako at mapunta po ako ng Korea. Maraming po salamat and God bless. Peace!